Hey mga broads, kahit ka nanalong SMB against Phoenix kamakailan lang, yun nga, pinagmamasdan pa nila ang performance na ito po ni Quincy Miller dahil sa 30 minutes ba naman na binigay ni Coach George Gallant sa kanya, 14 points lang ang binigay nito po ni Miller with 10 rebounds, 3 assists, 3 steals, and 1 block. And guess what? 5 out of 17 field goals. Ito pong si Miller, biro niya sa 17 na shots, 5 lang yung napasok niya. Tapos sa 6 naman natira niya sa 3, isa lang yung pumasok. And 3 out of 5 naman sa free throw line. So mga kabrods, dito na nga medyo nagtataka ito pong SMB at naaamoy na naman nila na magpalit ng import ngayon. So ito na nga mga kabrods, gusto nilang palitan na ito pong si Quincy Miller. And yun, nare-reports natin. At ito, gusto nila, ito pong serbisyo ni Angelo Kwame. Yes mga brods, mas malaki at mas bata dito kay Quincy Miller. 26 years old ang ito pong si Angelo Kwame and 6'11" ng height. Halos 7-footer na yan mga brods. Syempre, sino ba namang hindi makakakilala dito kay Angelo Kwame na nagserbisyo rin sa ating Gilas Pilipinas dati, di ba mga kabrods, under Coach Tab Baldwin, dahil syempre galing ito ng Ateneo at nahawakan ito ni Coach Tab. Film, ito pong si Angelo Kwame Ivorian Filipino ang kanyang nationality, pero considered pa rin siya as import dito sa atin sa Pinas, kaya pwede itong kunin ng SMB. At kamakailan nga lang ginawa rin siyang import doon sa Meralco Bolts sa East Asia Super League mga kabrods, sa EASL. Kaya ito pong si Angelo Kwame na alam naman natin yung binibigay nito kada game at kung paano ito pumersa sa ilalim, skill set pa lang nito mga brods, panalo na. Sa SMB, kung ito yung makukuha nila kapalit ni Quincy Miller, ay mas mapapadali ang trabaho ni Junmar Fajardo mga kabrods. At isa pa dito ay nakakatrabaho na rin ito ni Junmar sa Gilas Pilipinas, di ba? Kamakailan lang against Hong Kong and New Zealand, ito yung kapalitan ni Brownlee. Pero ang ganda kasi ng ginagawa ni Brownlee, naging reserbang import lang. Ito pong naturalize natin na si Angelo Kwame. Pero meron na rin itong chemistry sa mga ibang SMB players na nakakatrabaho niya rin sa Gilas pool like CJ Perez, Junmar Fajardo. Kaya di ba mga brods, alam na rin neto po ni Kwame kung paano tulungan si Junmar sa ilalim. At isa pa, footwork din neto ni Kwame, maganda rin mga kabrods At isa pa dito, may shooting kahit 6'11" at big man ang posisyon neto mga kabrods. May shooting, yes, si Kwame. So dito sa SMB, kahit nasabihin mong nananalo naman sila, pero yung import ay kaunti lang ang production na pinibigay nito. Kaya mas okay nga sigurong palitan ng SMB ito pong si Miller habang maaga pa. Dahil alam naman natin ng SMB, papalitan nila yan kapag hindi na nga maganda ang performance sa mga susunod na games. Hindi man ako nagkakamali, bukas na rin ang kanilang laban against NLEX naman. So kailangan din nilang magdesisyon ng maaga bago pa sila magtatatatalo dahil mabilis lang ang ating Commissioner's Cup mga kabrods. At isa ba dito, ang lalakas din ng mga ibang imports ng ibang koponan Kaya ito pong si Angelo Kwame, worth it itong kung gugustuhin nila na palitan na ito pong si Quincy Miller. Naglalaro na rin ito dati sa France, ito pong si Angelo Kwame bago matawagan ng Meralco sa EASL sa UB Chartas Metropole sa kanyang bansa rin mga kabrods. Kaya yung experience ni Kwame sa iba't ibang bansa ay maganda na rin mga kabrods. Tapos 3 beses pang nag-champion sa UAAP. So dugong kampiyon din ito pong si Kwame at gusto rin niyang magkampiyon din naman sa PBA. Kaya sa tingin nyo mga brods, matutulungan ba ni Kwame ang SMB at worth it ba itong palitan si Quincy Miller sa San Miguel Bearmen? Kaya komento mo lang pa nyo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods nababalita. Ito po kasing kay Kit Jimenez. Nababalita nga na parang babalik na naman sa MPBL. Ito pong si Kit Jimenez mga brods after nito mag-post at nakasuot ng warmer na jersey na Jenson Warriors mga kabrods. So ito na ba yung sign na MPBL comeback na naman ba? Ito pong si Kit Jimenez after netong maglaro sa SMB. So as of now, unrestricted free agent naman talaga ito pong si Kit. So sayang lang talaga yung talent na ito mga brods dahil yun nga, hindi ito pinapirma ulit ng SMB. Maski nga si Terence Romeo, pinakawalan na Paano pa yung Kit Jimenez na nababang kulang din sa SMB? Sayang talaga yung talent na ito mga brods. Kung nabigyan lang ng opportunity na ito po ni Coach George Gallant last season, ito pong si Kit. Dahil kung nakikita nyo rin naman yung mga clips and
training videos ng SMB or Beerman nakasama si Kit Jimenez ay talagang makikita mo may potential at nakikipagsabayan sa mga veterano. Mga kabrods, di ba? Laruan na ito parang veterano na. MPBL star ba naman ito? At yun nga, confidence level pa lang ni Kit Jimenez nandun na rin. And isa pa dito, mas dumami rin yung fans ng SMB nung nandito na si Kit dahil ito yung pinaka inaabangan nila. Kaso nga lang, nasayang yung talent dahil hindi nga ito nabigyan ng magandang minuto. So ito na nga mga kabrods. Alam ko na balita ko na rin to ng isang araw rin eh. Ito pong si Kit Jimenez na sinasabi kong ito, mapupunta ito ng Ginebra. At alam natin na pareha sila ng alma mater ni Scottie Thompson sa Perpetual or University of Perpetual Hope System Dalta sa Las Piñas, mga kabrods. Pero yun nga, yun ay possibility, mga kabrods. Bakit? Dahil kada off-season ng PBA, ang isa sa mga nasasamahan or nakakasama ni Kit Jimenez kapag nag-e-ensayo ito ay it's either sina Terence Romeo or itong sina Scottie Thompson, mga kabrods. So, malay natin habang hindi pa naglalarong Ginebra this season, malay natin ito ay nakikipag-ensayo na rin sa Ginebra at kasama ito pong si Scottie Thompson, mga bros. Alam ko, medyo malabo na kunin ito pong si Kit, pero pwede itong mabigyan ng chance, lalo na't kapag nagpakitang gilas ito sa training camp ng Barangay Ginebra San Miguel, mga kabrods. At isa pa dito, sinabi ko na rin ito kamakailan, na ito pong si L.A. Tenorio kasi ang general ng Ginebra. Hindi na rin naman ito bumabata, mga kabrods. So what if itong si Kit Jimenez ang i-train nila para sa susunod na L.A. Tenorio or sa slot ni L.A. Tenorio, mga brods, as a point guard ng Ginebra naman. Dahil itong si L.A., alam ko nag-focus na ito sa kanyang coaching career dito. Maski sa mga young Gilas team natin and pati na rin sa senior team natin, mga kabrods, sa ating Gilas Pilipinas. Kaya ito pong si Kit Jimenez, pwedeng-pwede ito, mga kabrods, na ito yung magiging L.A. Tenorio in the future ng Ginebra. Alam ko, itong image ni Kit Jimenez, isang bench player ng SMB, mga kabrods. Pero pagdating naman kasi ng MPBL, superstar to. So, ang problema lang ni Kit ay yung playing time, mga kabrods. Once na mabigyan mo ito ng playing time, ay maganda ang maipapakita nito. Skill set pa lang. May shooting, may dribbling skills, mga kabrods. Napakaganda at swabe kung mag-dribble si Kit Jimenez. Kung alam nyo lang, mga kabrods, control na control sa bola. Mataas din tumalon, parang Scottie Thompson din ito, mga kabrods. Tapos maganda rin ang court vision nito ni Kit Jimenez. Hindi rin naman ito pilit kong tumira. Basta't pag may open, papasahan ka. So hindi ko naman sa hina-hype si Kit Jimenez, mga kabrods, kasi nakikita ko na rin kung paano gumalaw at paano maglaro ng Dayo Series ito pong si Kit Jimenez. So may potential talaga ito na magdomina sa point guard position dito sa PBA kapag nabigyan mo ito ng opportunity, mga kabrod. So possible itong mapunta nga sa Ginebra, lalo na't pag nagpakitang gilas ito sa tryouts man or training camp ng Barangay Ginebra San Miguel. At bali-balita rin na imbis na makipag-trade ang Ginebra, why not kumuha sila sa mga unrestricted free agent like Kit Jimenez, ang MPBL star. Kaya komento mo lang po nyo dito, mga bros, sa Kit Jimenez to Ginebra. Salamat po sa panonood, mga bros. This is our related highlights lang. I'm out.